Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno. Shoutout kay Goshen PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sige, lalabas muna ako. Ang panggalan ay tumingin sa malayo, pagkatapos ay pumasok siya sa butas at tinawag ang masamang matako na natutulog na magkasama. Bago umalis, ang mga kalakal ay naglagay muli ng isang piraso ng kahoy na panggatong sa namamatay na apoy, ngunit ang kahoy na panggatong ay nabasa ng tubig sa kuweba pagkatapos ng kanyang espesyal na paggamot. Matapos itong ilagay, muling tumaas ang usok. Ikaw ay namamatay. Halos mabulunan ng luha si Han 3,000. Pagkatapos niyang magreklamo tungkol sa panggalan, 3,000 pa rin ang nagpupumilit na magtiis si Han. Pagkatapos nito, tumingin siya sa malaking magandang babae, at bahagyang inabot ang kamay nito sa pinuno nito. Sorry, biglang hinayla pababa ang kamay. Sa mapurol na ugong ng dakilang dilag, ang kanyang puting damit ay dahan-daang hinayla pababa ng Aaron, na nagpapakita ng kanyang jade na parang pabalik. Ito ay talagang puti, makinis at malambot, at transparent sa malambot. Gayunpaman, ang Aaron ay malinaw na hindi nakatuon dito, ngunit ang itim na palm print sa jade ng magandang babae sa oras na ito. No wonder ngayon lang siya sinampal ng panggalan. Hindi lamang siya mukhang ginagamot, ngunit nagpakita rin ng matinding kakulangan sa ginhawa. Kung tama ang pagkakaalala ni Aaron, nasaktan siya ng lalaking nakaitim nang matuto siyang humikab. Sa oras na iyon, ang lalaking nakaitim ay paulit-ulit na binugbog, at ang kanyang puso ay galit na galit, kaya't siya ay nagbigay ng patay na kamay sa galit, na ito ay may lason na palad. Ito ay mas mahaba kaysa sa kanyang inaasahang oras ng pagkalason, at pagkatapos ng pagkalason, hindi lamang niya siya sinundan ng mahabang panahon, ngunit mayroon ding isang kamay na may itim at puti na dobleng kasamaan, kaya ang sirkulasyon ng lason ay maaaring mas malalim kaysa sa naisip ng Aaron. Huwag masyadong lason, bulong ni Aaron. Kung ito ay lubhang nakakalason, ibig sabihin, ang dosis ng lason sa dumi ay napakaliit, o ang lason sa katawan ay napakagaan, ito ay kadalasang lalawak ng libo-libo at daan-daang beses ng mabilis. Ang pagsisikap na iligtas ito sa oras na iyon ay katumbas ng pagnanakaw ng negosyo kay Haring Yama. Ito ay hindi mas mahirap kaysa sa pagpunta sa langit. Sa bahagyang pag-angat sa kanyang kamay, naramdaman niya ang refleksyon ng selyo ng dugo sa kanyang katawan, at bahagyang naglabas ng bakas ng enerhiya ang Aaron. Bagamat ang enerhiyang ito ay halos katumbas ng wala para sa pakikitungo sa kaaway, sapat na para sa Aaron na tiktikan ang katawan ng dakilang kagandahan. Sa bahagyang paggalaw, bahagyang ipinatong ang palad sa kanyang malasotla at mabangong balikat, at ang munting enerhiya ay agad na pumasok sa kanyang katawan. Sa pagdaloy ng enerhiya, hindi nagtagal ay nakahinga si Aaron ng isang buntong hininga. Ang babae ay kasing ganda ng kanyang nakita. Ang kanyang panloob na kapangyarihan ay napakalalim. Ang pagkakaiba lang ay hindi siya mayaman sa karanasan. Maaaring ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit kaya niyang dalhin ito ng husto sa loob ng mahabang panahon pagkatapos siyang malason. Kung ordinaryong tao lang siya, natatakot ako na baka may mangyari sa oras na iyon. Bukod dito, ang kanyang makapal na pundasyon ay nangangahulugan na kahit na siya ay nalasan, maaari siyang magpatuloy ng mas matagal kaysa sa mga ordinaryong tao at manalo ng mas maraming pagkakataon para sa kanyang katawan. Gayunpaman, nang ma-relieve ang Aaron, lumitaw ang pinaka-nag-aalala niyang bagay. Ang lason ay pumasok sa puso. Bagamat mayroon siyang malalim na kakayahan, tulad ng nakita ni Han Sanchen, halos wala siyang karanasan, kaya halos matarante siya sa labanan. Bagamat itinuro ni Han Sanchen ang kanyang panlabas na swerte, walang nagturo sa kanyang panloob na regulasyon sa paghinga. Ginagamit niya ito sa
Sobrang takot na ganap ayon sa sarili niyang set, ito rin ang nagpapabilis ng pagkalat ng lason sa katawan, at tumama sa pulso ng puso. Maaaring ito ang pinakakaraniwang pagkakamali na maaaring gawin ng sinumang baguhan ngunit napakahusay na tao, sa mahabang buntong hininga, kung mahulog siya sa kamay ng iba, mamamatay siya ngayon, ngunit si Han Sanchen, na bihasa sa sining ng isla ng Xianling at ang hari ng lason, ay maaaring ang tanging pag-asa niya na hindi dapat sirain ang kanyang buhay. Ang paraan upang iligtas siya ay napaka-komplikado, ngunit sa huling pagsusuri, mayroon lamang dalawang salita, sipsipin, ipasa. Sa pagtingin sa magandang babaeng ito, hindi lang sobrang napahiya si Aaron sa oras na ito, ngunit nag-aalala rin na kung magising siya at alam niya ang pamamaraang ito, ano ang dapat niyang gawin. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nag-alinlangan din si Aaron. Sa totoo lang, wala siyang pakialam. Kung tutuusin, sabik siyang iligtas ang mga tao nang walang anumang distractions. Pero iba ang Big Beauty. Kung tutuusin, babae lang siya. Kung alam niyang ganoon siya, paano niya makikilala ang mga tao sa oras na iyon? Ngunit ang problema ay ito ang tanging paraan para ang Aaron ay nasa ganitong kondisyon. Bukod dito, napaka-coincidental na makilala ang tamang oras, lugar at tao. Kung si Aaron ay hindi ang Poison King, at kung si Aaron ay ang inapo ng Xianling Island, hinding-hindi siya maliligtas kung nakita niya ang kakaibang kasanayang medikal na iniwan ng kanyang lolo sa sikretong silid. Baka ayaw ng Diyos na mamatay siya. Higit pa rito, hindi maaaring mamatay ang Aaron, mula man ito sa pagsasanay ng mga ninuno ng pagliligtas ng mga tao sa isla ng Xianling o mula sa konsensya ng isang tao. I'm sorry, girl. Bumagsak ang boses ni Aaron, at pagkatapos ay lumapit siya sa kanyang insenso pabalik ng bahagya at sinimulan ang paggamot. Ang nakaraang paraan ng paggamot, sa huling pagsusuri, ay paglanghap at ventilasyon. Ang paglanghap ay ang pagsipsip ng malaking bahagi ng mga lason na natipon sa sugat sa pamamagitan ng mano-manong pagsuso sa sugat. Ang Aaron ay ang hari ng lason. Ang kanyang dugo ay puno ng lahat ng uri ng matinding lason, ngunit maaari rin siyang maging immune sa lahat ng uri ng lason. Sa makatuwid, ang pangkalahatang tuntunin ay ang paggamit ng panandaliang komunikasyon ng dugo ni Aaron upang ihatid ang mga lason sa kanyang katawan patungo sa katawan ni Aaron. Nang hiwain ng kanyang mga daliri ang itim na marka ng palad sa kanyang likod, pinagdikit ni Aaron ang kanyang bibig, tulad ng pagsipsip ng kamandag ng ahas, at isa-isang sinipsip ang itim na dugo sa kanyang likod. Hindi nagtagal, ang itim na sariwang dugo sa lupa ay naisuka sa isang malaking dalampasigan. Sa oras na ito, sa pagsipsip ng dugo ni Aaron mula sa kanyang likod, unti-unting kumupas ang itim ng dugong iyon. Ito ay nagpakita na ang lason ng agglutination ng sugat ay halos hinihigop. Sa kasalukuyan, mayroon na lamang pinakamahalagang hakbang na natitira, tong. Nangangailangan ito na ang lahat ng lason sa kanyang dugo ay dalhin sa Aaron, na siyang pinakamahalagang hakbang sa buong paggamot sa kanya. Ito ang pinakamahusay na paraan at ang pinakamakatipid na paraan upang gamitin ang mga sugat sa pulso ng isa't isa upang magsalubong at mangolekta ng dugo. Himukin lamang ang makamandag na dugo ni Aaron na lumunin ang lason at protektahan ang kanyang normal na daloy ng dugo. Ang Aaron sa oras na ito ay maaaring parang isang malaking filter ng dugo upang isa-isang linisin ang makamandag na dugo sa kanyang katawan sa tuwing madaraan niya ang intersection ng dalawang sugat. Bagamat medyo mabagal ang prosesong ito lamang ang kasukdulan na magagawa ng Aaron, na hindi makapagdala ng maraming enerhiya ng Dharma ngayon, paglipas ng panahon. Mula umaga, biglaan hanggang hapon, at mula hapon hanggang gabi. Bagamat may liwanag na proteksyon sa enerhiya sa pagitan ng dalawang sugat, ang daloy ng dugo sa sugat ay natuyo at tumigas. Nawala ang pamumutla sa mukha ng dilag, at nawala ang asul at itim sa mabangong labi, nanambalik ang orihinal na maselang anyo. Biglang, sa pagkakataong ito, bahagyang gumalaw ang ulo ng malaking dilag, na sinundan ng bahagyang pagkunot ng kanyang malabong kilay, at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Gusto niyang hawakan ang ilang masasakit na templo. Bagamat naalis na ang lason, medyo hindi pa rin siya komportable sa nakaraang trauma at buong araw na nakahiga sa slate. Pero sa gusto niyang abutin, ayaw niyang maramdaman na ang kanang kamay niya ay parang diniin ng kung ano, at parang may kung ano sa binti niya. Sinubukan niyang tiisin ang sakit, bahagyang.
Ibinaling ang ulo, at tuluyang natigilan ng ilang sandali. Sa oras na ito, palaging konektado sa kanya ang pulso ni Aaron. From a certain point of view, parang hawak niya ang kamay niya. Ang pinakapinalabas na bagay ay ang Aaron ay nakabawi at napakalaki nang nawala upang mailigtas ang mga tao. Nakatulog na siya dahil sa matagal na pagod. Dahil kailangan niyang magkaroon ng dugo para sa kanya sa lahat ng oras, ang Aaron ay maaari lamang manatili sa tabi ng stone platform. Sa sandaling siya ay nakatulog, ang kanyang ulo ay natural na tumagilid sa kanyang binti. Bagamat malapit lang siya, para sa dakilang kagandahan, mula sa maliit hanggang sa malaki, paano siya magiging malapit sa isang lalaki, at nakasandal pa rin sa mga kamay ng isa't isa. Sa sandaling iyon, ang magandang babae ay nagulat at napaupo ng hindi malay. Ngunit pagkaupo niya ay bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang likuran. Hinawakan niya ito at ibinaba ang tingin sa mga damit na hinatak pababa. Storytelling channel sa YouTube. Hindi lang sinaksak ng sigaw na ito si Aaron na pagod sa pagmamadali, ngunit bigla ding nagising sa kanyang pagkakatulog matapos maghapon sa labas ng kuweba. Tumingin si Pangolin sa masamang taotay, at ang masamang taotay ay nagmulat ng isang mata at tumingin sa Pangolin ng kakaiba. Bumalik ang tingin ni Pangolin sa labas ng kuweba. Gumamit na ito ng maraming dayami at patay na kahoy para makagawa ng soundproof na butas pagkalabas nito. Nag-aatubili itong umiling, tinapik ang likod ng masamang taotay, at sinabing, "Mga hayop." Ang masamang taotay ay tila tumango, pagkatapos ay ipinikit ang isang mata, nakasandal sa isa't isa gamit ang Pangolin, at natulog muli. Sa kuweba sa oras na ito, si Aaron, na nagising sa sigaw, ay nakaramdam ng pagsabog ng sakit sa kanyang eardrum. Pilit niyang tinataas ang kamay at hinihimas ang kanyang tenga, ngunit hindi niya alam na natakot pala ng magandang babae ang kanyang mga binti. "Anong ginagawa mo? Mabahong hooligan, anong gusto mo? Hayop ka na may mukha ng tao at pusong hayop, akala ko mabait kang tao, pero sa totoo lang, Ang kanyang mga binti ay tuwid at balingkinitan. Sa ilalim ng random na pagpedal, ang Aaron ay sinipa ng ilang beses. Kasabay ng malupit na hiyaw, siya ay nanlumo at kinailangan niyang abutin ang kanyang mga paa upang huminto sa pagpedal. "Maaari ka bang huminahon at makinig sa akin?" Natigilan siya at napatitig kay Aaron, pero sa sumunod na segundo, biglang tumingin ang maganda niyang mga mata sa kamay ni Aaron, habang hawak ang paa sa gulat, may sumigaw na naman. Sa kuweba, kahit na ang limestone sa tuktok ng kuweba ay gumuho sa isang iglap. Tinakpan ni Aaron ang kanyang tenga, halos matigilan ang mga tao sa kanya. She waved her hand in a very depressed way. Wag kang umiyak. I'm just helping you heal and detoxify. Ikaw," malamig na tugon agad ng dakilang dilag ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pananalita ay bigla niyang naalala ang nakaraang sitwasyon. Matapos siyang saktan ng lalaking nakaitim ay talagang, "Kung ganoon ay hindi mo matanggal ang damit ko. Sumakit ka sa likod mo. Kung hindi ko hihilahin ang damit mo, paano ko masusuri ang sugat mo? At paano kita matutulungang higop ang lason?" Walang magawang sabi ni Aaron. Bagamat ang mga damit sa likod ay talagang nahiwalay ng husto, walang pinsala sa harap ng mga damit, na maaaring patunayan na ang lalaki sa kanyang harapan ay nagkahiwalay, parang sadyang nakikigulo, para lang gumaling sa sarili gayunpaman, nang ang malaking dilag ay tila nagpapahinga sa kanyang pagpupuyat, biglang kumunat ang noo niya. "Ano ang sinabi mo? Hindi ko hihilahin ang damit mo. Paano ko masusuri ang iyong sugat? At paano kita matutulungang sumipsip ng lason?" Ulit ni Han Sanchen. "Hindi ko alam kung ano ang mali. Tulungan mo akong tanggalin ang lason. Hindi ba tayo magkahawak kamay?" Tumingin siya kay Han Sanchen ng kakaiba, itinaas ang putol niyang kamay at nagtanong ng kakaiba. "Ang kamay sa kamay ay para tulungan kang maalis ang lason sa iyong dugo, na umatake pa sa puso mo. Kung tungkol sa iyong likod, ito ay apektado ng sugat, at ang lason na dugo at itim na dugo ay karaniwang nagtitipon doon. Kung gusto mong maging maayos ang kasunod na paggamot sa sirkulasyon ng dugo, natural na kailangan mo munang linisin ito." Paliwanag ni Han Sanchen. "So, tinulungan mo ba akong uminom ng droga?" "Use your mouth," she asked. Aaron nodded without using his mouth. She didn't speak. Nakatingin lang siya kay Aaron. Napatingin din sa kanya si Aaron. "Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya."
Ang tunog ay nabasag ng libu-libong milya, at ang butas ay tumusok sa bato sa isang sandali. Ang alikabok sa buong kuweba ay pumikit din ng kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang mga tainga kung ang iba ay voice attacks. Siya ay isang crackle attack, halikan mo ang likod ko. Malakas na sigaw niya at pilit pinupunasan ang likod niya gamit ang kamay. Gayunpaman, sa oras na ito, si Aaron, na sinusubukang pigilan ang pangingilabot ng kanyang eardrum, ay biglang tumayo at iniangat ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang jade sword nang makitang bumunot ng espada si Aaron. Napatigil sa pagsigaw ang buong tao pabalik at tumingin kay Aaron. Medyo natakot siya at natakot. Ano ka, ginagawa mo, ikaw, ayaw mong mag-take advantage at pumatay, magnanakaw ng aso, binabalaan kita, huwag kang sasama. Gayunpaman, hindi huminto si Han Sangki sa oras na ito, ngunit lumakad sa harapan niya ng ilang hakbang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!